Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga content creator na kagaya ko. Sana more followers, more viewers sa atin sa araw-araw. Ang video na ito guys ay gusto ko lang i-share at ipakita sa inyo kung paano ako magluto ng pork caldereta. Pero ang ginamit kong part ng karning baboy nito is pork steak. Malambot kasi ang pork steak kaya iyon ang ginamit ko. Kung gusto nyong malaman kung paano ko ito niluto, please panoorin yung video ko hanggang sa dulo. Ngayon, umpisahan ko na sa paghiwa ng pork steak. Nasa inyo yan guys kung anong klaseng laki ng pork steak ang paghiwa ang gusto nyo. Basta sa akin yung sakto lang din na isang subuan lang. Tapos ko na nga nahiwa yung pork steak guys. Ang sunod ko naman gawin is titimplahan ko ito. I-marinate muna natin ito. Ang timplang ginawa ko guys, naglagay lang ako ng ordinary soy sauce. Tapos yung Worcestershire sauce. Nahirapan akong magbanggit ng pangalan na yan kaya kayo na bahalang umitindi. Tapos naglagay rin ako ng pamintang puti at saka itim. Pero kung wala kayong pamintang puti, pwede naman itim. Kung wala din kayong itim, pwede rin naman pamintang puti. Ang importante, hindi mawala yung pamintang puti or itim sa pagtimpla nyo or sa pagmarinate nyo ng pork caldereta. Tapos naglagay rin ako ng garlic powder at saka onion powder. Pero kung wala kayo yun, pwede naman kayo mag-chop ng garlic powder at saka onion powder. Pero mas nabanguhan kasi ako sa powder na garlic at saka onion na powder kaya yun na lang ang nilagay ko. Tapos halo-haloin lang natin yan at i-marinate lang natin ng mga 30 minutes yan. Kung di naman kaya ng 30 minutes kahit isang oras. Sa pagluluto naman, inuuna ko talaga yung carrots saka patatas at saka yung beans. Wala kasi kami yung beans, wala din kaming carrots, kaya kung anong meron sa ref, yun na lang ang nilagay ko. Patatas at saka yung bell pepper muna ang una kong ginisa. Kung mamula-mula na, pwede na yan haungin. Tapos isit aside lang natin yan. Yung natapos ko na nga igisa yung patatas at saka yung bell pepper, naglagay ako ng kaunting butter. Ngayon igisa na natin yung bawang at saka yung sibuyas. Halo-haloin lang natin yan. Kapag medyo mamula-mula na, pwede na natin isunod yung ibang ingredients. Naluto na nga yung bawang at saka yung sibuyas, sinunod ko naman yung kamatis na hiniwa-hiwa ko. Nilagyan ko ng kamatis guys, mas masarap ang kaldereta kapag mayroon talagang sariwang kamatis na nilagay. Antayin lang natin na maging sauce yung kamatis bago natin ilagay yung minarinate nating pork steak. Yung naluto na ngayong kamatis guys, sinunod ko naman yung minarinate kong pork steak. Pati yung sauce ng pork steak nilagay ko rin. Halo-haloin lang natin yan, tapos takpan lang natin. Huwag muna natin lagyan ng tubig, hayaan natin siya maglabas ng sarili niyang katas. Naglagay din pala ako ng konting tomato paste. Konting tomato paste lang nilagay ko guys dahil naglagay na ako ng maraming kamatis. At naglagay din ako ng brown sugar. Hindi ko na pala naipakita sa inyo, pero naglagay ako ng pamintang puti at saka pamintang itim at kaunting asin. Konting asin lang ang nilagay ko guys dahil malasa na yang ating pork caldereta nung minarinate ko yan. Tapos nilagay ko yung patatas na ginisa ko at saka yung bell pepper. Hintayin lang natin na lumambot yung patatas at saka yung karne. Lalong-lalo na yung karne guys. Masarap talaga sa caldereta kapag yung karne is sobrang lambot. Ang pinakagusto ko talaga sa caldereta guys, yung nagmamantika. Ibig sabihin sobrang sarap niyan. At ito na guys, ready to eat na tayo. Thank you for watching guys. Thank you sa walang sawang panonood sa aking video. At sana nag-enjoy kayo habang pinapanood yung video ko. At thank you sa support ang binibigay nyo sa akin guys. Thank you and God bless sa ating lahat guys. Bye-bye!